sa 4,541 pagkatapos makaipon ng disenteng halaga ng mga halamang gamot, ginamit ni James ang mga ito para mapahusay muli ang kanyang bloodline power. Habang lumalakas ang bloodline power ni James, mas nahirapan siyang mag-improve. Siya nagpino ng maraming halamang gamot, ngunit ang kapangyarihan ay hindi pa umabot sa divine rank. Nagpatuloy si James sa pakikipagsapalaran sa mga tiwangwang na lugar sa paghahanap ng mga halamang Empyrean. Lumipas ang 30 milyong taon sa isang iglap. Matapos magbukas ng bagong sistema ng ugat si James, naghanap siya ng mga halamang gamot at napabuti ang kanyang bloodline power. Through his continuous efforts, his bloodline naabot ng kapangyarihan ang Emperor rank pagkatapos ng 30 milyong taon. Samantala, sinubukan ni Sochi na ibalik ang kanyang Dobro Eyes para makamit siya. Layunin, naubos niya ang hindi mabilang na Kylem Acme herbs. Gayunpaman, ang kanyang Dobro hindi gumaling ang mga mata. Siya ay nakatayo sa harap ng talampas ng kanyang espiritual na kabundukan ng mahina ang loob, at nakatayo. Sa likod niya ay isang medyo gwapong lalaki. Ano ang ginawa ni James sa nakalipas na 30 milyong taon? Tanong ni Sochi. Sagot ni Leaf, wala naman masyado. Siya ay gumagala sa iba't ibang mga planeta dito. Universo para sa Empyrean herbs. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang universo na ito ay mayroon na nasira, at bihirang mabuo ang mga dekalidad na Empyrean herbs. Ang mga halamang gamot na nakita niya ay mababa ang kalidad. 9 Triga, lumingon si Sochi kay Leaf at nagtanong, makapangyarihan na siya. Magsasaka, kaya bakit siya nangongolekta ng mababang kalidad na mga halamang gamot? Sagot ni Leaf, parang sinusubukan niyang i-enhance ang physical strength o kapangyarihan ng bloodline. Hindi ako sigurado. Sinubukan ko siyang tanungin, pero sinabi niya sa akin. Isang lihim na sining mula sa kanyang sekta. Binalaan pa niya ako na huwag siyang tiktikan, kaya nanatili ako malayo. Kawili-wili. Ngumiti ng mahina si Sochi. Sige, dismiss ka na. Babayaran ko si James A. Bisitahin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Naiintindihan. Tumalikod na si Leaf at umalis. Bumaba din si Sochi sa espiritual na bundok at nagtungo sa James. Tirahan. Samantala, nakababad si James sa kanyang bathtub. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa A. Crimson Ray, na naglalaman ng mahinang puwersa sa Emperor rank. Anong balak mo? Lumapit si Sochi at tinitigan si James sa loob ng bathtub. Lumingon si James sa kanya at mahinang sinabi, hindi mo ba nakikitang naglilinang ako? Ganun ba? Napatitig si Sochi kay James na nagtataka. Ang lakas ng katawan ni James. Supposed to be exceptional, pero parang mahina ang aura na pinapalabas niya. Kung walang importante, tigilan mo na ako. Hindi pinansin ni James ang nalilitong tingin ni Sochi. Kinailangan niyang ipagpatuloy ang pagpupursige. Lumampas sa mga paghihigpit sa kanyang katawan. Sa sandaling nagtagumpay siya, ang parehong ugat niya. System ay maaaring sumanib, at siya ay magiging katawa-tawa na malakas kapag ginagamit ang dugo mantra. Tinitigan ni Sochi si James, at sinabing, I can give you some Empyrean herbs if you kailangan sila. Tuwang-tuwang tumayo si James mula sa bathtub, lubos na nakalimutang hindi siya nakadamit. Agad siyang lumapit kay Sochi. Sa gulat, namula si Sochi at tumalikod sa kanya. Hehe. Humalaklak si James. Isang itim na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan at tinakpan siya ng itim na Amerikana. Tuwang-tuwang tanong ni James, seryoso ka ba? Hahayaan mo ba talaga akong anihin ang mga halamang gamot mula sa hardin ng damo? 4,542 Kabanata 4,542 sa nakalipas na 30 milyong taon. Ninanais ni James ang mga halamang gamot sa loob ng hardin ng damo. Gayunpaman, ang kanyang bagong ugat. Mahina pa rin ang sistema, kaya hindi pa niya kailangan ng mga dekalidad na halamang gamot. Kahit siya ay gamitin ang mga ito, sila ay mapupunta sa basura. Lihim niyang binalak na itaas ang kanyang bloodline power, pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na tumakbo kasama ang lahat ng mga halamang gamot mula sa hardin ng damo. Sa kanyang pagtataka,
inalok ni Sochi ang mga halamang gamot sa kanya. Bahagyang tumango si Sochi at sinabing, maaari kang kumuha ng ilan, hindi lahat. Kailangan ko. Some for myself, kaya hindi ko maibigay sa'yo lahat. Pinayagan sana kita. Lahat kong ito ay sa nakaraan. Noong nakaraan, si Sochi ay ang saintess ng Aternes District. Ang mga halamang gamot sa damo. Hardin ay mahalaga sa kanya. Ngayong nakagala na siya sa lugar na ito, gusto niyang gamitin ang kanyang mga mapagkukunan. Matipid. Habang nag-uusap ang dalawa, lumitaw ang isang universo sa Endless Void. Agad na napansin ng mga nagpapatrulyang sundalo ang hindi pamilyar na universo at tumunog. Ang alarma. Biglang narinig ni na James at Sochi ang isang sirena na tumutunog sa buong universo. Nagdilim ang mukha ni Sochi. Bumaling siya kay James at sinabing, nako. Natagpuan na ako ng mga kaaway. Wala itong kinalaman. Kasama mo. Bilasan mo at umalis ka na. Pagkatapos magsalita, nawala si Sochi sa paningin ni James. Nagulat si James sa sitwasyon. Medyo may alam siya tungkol kay Sochi. Dati siyang saintess ng Aternes District. Gayunpaman, ang kanyang ama ay pinatay, at siya ay inilagay sa listahan ng mga hinahanap. Kanya. Natagpuan siya ng mga kaaway. Hindi umalis si James. Kung susugod man ang labanan, wala siyang tiwala sa sinuman. Mapipigilan siya. Kahit na may selyo sa kanyang landas, kaya niya gamitin ang Blithe Omniscience para umalis. Pagkatapos ng bahagyang pag-isipan ito, sinundan ni James si Sochi sa isang pangunahing lungsod ng San Sinukob. Nagtipon na ang isang hukbo ng mga sundalo. Samantala, ang City Lord's Mansion ay puno ng mga general, kasama si Leaf na nakatayo. Ang nangunguna. Nang mapansin si Sochi, agad na nagsumbong si Leaf, MS. Sochi, malapit na ang mga kalaban. Ang iyong Dobro Eyes ay nasugatan, at magagawa mo. Hindi na lumaban. Dapat kang lumikas ng maaga. Haharangean natin sila. Malamig na sabi ni Sochi, never. Mas gusto kong bumaba kasama ang aking hukbo. Sumunod si James sa main hall ngunit tahimik na tumabi. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit ang universo na lumitaw sa labas. Sila. Ang hindi mabilang na malalakas na tropa ay lumabas mula sa universo, naglalabas. Nakakatakot na aura. Sumama ka sa amin, Sochi. Isang malakas na boses ang nagmula sa labas ng universo. Kung sasama ka sa amin, ililigtas namin ang iyong buhay. Kung tumanggi ka, papatayin ka ng wala. Awa. Ang boses ay kumalat sa buong universo. Naalimpungatan si Sochi matapos marinig ang boses. Agad niyang tinawag ang mahabang panahon. Espada at itinutok ito sa langit. Isang nakasisilaw na sword energy ang lumabas mula sa ang universo sa Endless Void. Mga sundalo ko, sama-sama tayong lumalaban. Atake. Umalis si Sochi mula sa universo at lumitaw sa Endless Void. Kanya. Sumunod ang hukbo sa likuran niya. 10,000 tropa ang nagtipon sa hangin. Ang dalawang hukbo ay nakatayo sa tapat ng bawat isa sa pagitan ng kanilang mga universo. Ang commander ng hukbo ng kaaway ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na baluti. Tiningnan niya si Sochi ng mahinahon at sinabing, ayokong patayin ka, Sochi. Ang aming. Nangako ang District Lord na ililigtas ka kung susuko ka. Malamig na sagot ni Sochi, sa tingin mo kaya mo akong patayin. Tingnan natin kung mayroon ka kung ano ito. Tumatagal. Nagdilim ang mukha ng nasa katanghaliang gulang, at malamig na sinabi niya, panasan mo sila. Kasunod ng kanyang utos, ang mga sundalong nasa likuran niya ay lumabas. Isang matinding labanan ang naganap. Samantala, pinagmamasdan ni James mula sa loob ng universo. 4,543. Kabanata 4,543 sinamantala ni James ang pagkakataon na bumalik sa espiritual na bundok ni Sochi. Nagtungo siya sa hardin ng damungunit. Hinaharangan ng makapangyarihang porma sayon. Sa kabila ng pagkakaroon ng kakaibang pisikal lakas, umikot si James blood energy. Hindi napigilan, iniluwa niya puno ng dugo. Damn it. Hindi ko ini-expect na sobrang lakas ng formation, sumpa ni James. Terra, break na.
Ikinuyom niya ang kanyang kamao at inihampas ito sa porma sayon. Ang kanyang pisikal na lakas ay puro sa kanyang palad, at isang lakas ng pagsabog. Katumbas ng isang Kylem Akmin ang tumama sa porma sayon. Ang paligid ay nawasak, ngunit ang porma sayon ay nanatiling hindi nasaktan. Walang silbi ang pisikal na lakas ni James laban dito. Kinagat niya ang kanyang dila at ulong, nakakagulo ito. Si James ay may kakayahang sirain ang porma sayon sa kanyang malalim na kaalaman sa sila. Gayunpaman, ang kanyang orihinal na bloodline na kapangyarihan ay na-sealed, at kaya niya huwag gamitin ang kanyang path powers. Samantala, ang kanyang bagong sistema ng ugat ay mahina, kaya nililimitahan ang kanyang mga kakayahan. Dahil sa ayaw sumuko, sinubukan muli ni James na hampasin ang porma sayon. Libo-libong suntok ang bumagsak sa porma sayon. Sa kasamaang palad, kakaiba si James. Hindi sapat ang pisikal na lakas para sirain ito. Gusto ni James na samantalahin ang pagkakataon na nakawin ang lahat mula sa hardin ng damo hanggang palakasin ang kanyang bloodline power. Gayunpaman, ang porma sayon ni Leaf ay hindi inaasahan. Matatag, at nabigo siyang masira ito ng malupit na puwersa. Samantala, nagkaroon ng matinding labanan ng dalawang hukbo sa labas ng sansinukob. Ang mga shockwave mula sa paghaharap ay humampas patungo sa universo, at nagsimulang mabuo ang mga spatial rift sa buong universo. Ang universo ay nasa panganib na masira sa anumang naibigay na sandali. Mukhang hindi ako makakakuha ng mga halamang gamot sa lugar na ito. Tumingin siya sa labas ng sansinukob at nginisyon. Anong masamang timing? Aakayin na sana siya ni Sochi sa hardin ng mga halamang gamot, na nagpapahintulot sa kanya na mag-ani ng A. Kakaunti. Pinaganya ni James ang Blithe Omniscience, sinusubukang i-transverse sa hardin ng damo. Sa kasamaang palad, kahit na may Blithe Omniscience, hindi siya makapasa. Ang pagbuo. Sa kanyang kasalukuyang pag-unawa sa Blithe Omniscience, siya ay hindi kayang dumaan sa porma sayon. Boom! Ang kawalan sa paligid niya ay patuloy na binabasag ng mga shockwave mula sa labas ng universo. Malapit na ring gumuho ang makalangit na landas ng universo. Agad na umalis si James sa universo nang walang pag-aalinlangan. Binalak niyang umalis kaagad ngunit napatigil matapos makita ang labanan sa Endless Void. Ang mga kalaban ni Sochi ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Siya ay nagkaroon na nagtamo ng mga pinsala at kinubkob. Sa kabilang banda, napapaligiran din si Leaf ng mga 8 powerhouse. Si Leaf ay isa ring napakalakas na magsasaka. Sa aura niya, masasabi ni James. Siya ay nasa huling yugto ng Kylem Acme rank. Ang ipinakita niyang kapangyarihan ay mas makapangyarihan kaysa kay Wyatt. Sa kabila nito, hindi siya kalaban nito. Maraming kalaban. Hindi makayanan ng mga ito, siya ay patuloy na nananatili sa matinding mga pinsala. Samantala, napapaligiran din ang mga tropa ni Sochi. Marami na ang nagsakripisyo, at nasugatan din ang mga natitirang sundalo. Swoosh! Ang sword energy ay tumagos sa Endless Void at tumama sa universo na tinitirhan ni Sochi. Binasag ng mapanirang puwersa ang universo, at nawala ang mga pira-piraso nito. Sa Endless Void, ang aking mga damo. Naningkit ang mga mata ni James sa galit matapos masaksihan ang pagkawala ng mga halamang gamot kanina. Kanya. Pakialis ni MS. Sochi, James. Nakikiusap ako sa iyo. Tinawag ni Leaf si James mula sa malayo. Napapaligiran siya ng mga kalaban. At mga 8 espada ang tumusok sa kanya. Biglang isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan, pinasabog ang mga espada. 4,544. Kabanata 4,544 sa kabila ng pagiging hindi kapani-paniwala. Malakas, hindi nakayanan ni Leaf ang maraming kalaban na may katulad na ranggo. Kanyang sarili. Sa puntong ito ng labanan, siya ay malubhang nasugatan. Si Sochi ay kinubkob din ng maraming powerhouse, at ang kanyang puting damit ay nabahiran ng pula. Marami sa kanyang mga sundalo ang walang awang pinatay. Nagpatuloy ang matinding labanan sa Endless Void. Nakakunot ang noo ni James habang pinapanood ang laban.
Makapangyarihan ang mga kaaway ni Sochi, at marami sa kanila ang may katulad na lakas. Siya sa kanyang pinakamakapangyarihang anyo ng pakikipaglaban. Hindi maibigay ni James ang kanyang buong lakas gamit ang selyo sa kanyang katawan. Kaya lang niya pakilyusan ang Blythe Omniscience. Sa kasamaang palad, kulang pa rin ang kanyang pangunawa sa Blythe Omniscience. At hindi siya kumpiyansa na harapin man lang ang isa sa mga powerhouse sa paligid ng Leaf. Pabayaan silang lahat. Noong una, walang intensyon si James na makisali sa Sochi at sa Aeternus. Tunggalian ng distrito. Gayunpaman, hindi niya napigil ang lumayo dahil si Sochi nga. Iligtas mo siya. Inactivate ni James ang Blythe Omniscience at nagpakita sa harap ni Sochi. Kaagad, hinawakan ni Sochi ang kanyang mahabang espada at patuloy na nilalaslas ang kawalan. Ilang matingkad na sword energies ang pumutok, direktang naniningil sa kanyang mga kalaban. Walang kamalay-malay na may isang lalaking nakalusot sa likod ni Sochi. Itinaas niya ang kanyang broadsword at tinamaan siya ng nakamamatay na suntok. Sumilip si James sa hangin at hinawakan si Sochi sa huling segundo. Pero na, muli niyang inactivate ang Blythe Omniscience at nawala kasama ng Sochi. Nalampasan ng pag-atake ang target nito, at nahati ng malakas na puwersa ang kawalan. Dinala ni James si Sochi sa isang liblib na lugar, at sila nga pansamantalang malayo sa panganib. Si Sochi ay punit-punit at mukhang hindi kapani-paniwala. Pagod na pagod. Sa kabila niyon, napaungol siya kay James, bakit mo ako niligtas? Dapat muna. Hayaan mo ako. Bababa ako kasama ang aking hukbo. Binitiwan ni James ang kamay niya, iminuwestre ang direksyon ng battlefield, at sinabing, dahil pinipilit mong mamatay, sige. Ngunit isipin kung sino ang maghihiganti. Iyong mga kawal. Sino ang maghihiganti sa iyong ama? Agad namang kumalma si Sochi sa sinabi nito. Arg! Napaungol siya sa kawalan ng pag-asa. Walang magawang sabi ni James, I'm sorry hindi ko nailigtas ang mga subordinate mo. Sa aking kasalukuyang lakas, mapapaalis ka lang doon gamit ang aking kasalukuyang lakas. Dahil hindi niya maibigay ang buong lakas, isang tao lang ang nailigtas ni James. Iligtas mo si Leaf. Napatingin si Sochi kay James na parang siya lang ang pag-asa niya. Bahagyang kumunat ang noo ni James sa hiling niya. Naisip niya sa kanyang sarili, dapat kaya ko. Para makatipid ng isa pa. Manatili ka rito, at huwag kang pumunta kung saan-saan. Babalik ako kaagad. Hindi masyadong malapit si James kay Leaf. Sa kabila noon, naramdaman niyang medyo-medyo si Leaf. Mabuting tao. Muli niyang isinaaktibo ang Blythe Omniscience at umalis sa lugar. Ang susunod. Sandali, nagpakita siya sa larangan ng digmaan. Kumandat siya bago hinawakan ni Leaf ang kanya braso, at naglaho silang dalawa. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Kahit na ang hukbo ng kaaway. Hindi makapag-react si Commander sa oras. Gusto niyang habulin si Sochi at ang mga aura ni Leaf. Ngunit walang iniwan na baka si James Blythe Omniscience. Bukod dito, walang path power sa Endless Void, na ginagawang imposible para sa kanya. Hanapin sila. Nagdilim ang mukha ng commander. Matapos makatakas sina Sochi at Leaf, mabilis na pinatay ang kanilang mga nasasakupan. Nang matapos ang labanan, isang sundalo ang lumapit at nagulat, Sir, Sochi at nailigtas si Leaf ng isang misteryosong nilalang. Hindi natin matrace ang mga aura nila. Ano? Dapat ba nating gawin ngayon? Ang komandante ay same time na tumingin sa Endless Void at bumulong, ginawa niya. Hindi gumamit ng anumang path powers, at hindi rin siya nagdulot ng anumang spatial fluctuation. Gayunpaman, siya, madaling kumawala sa aming pagkakahawak. Maaaring siya ay isang taga-Welcome Distrito. 4,545. Kabanata 4,545 ang commander na namumuno sa hukbo upang tugisin si Sochi ay isang general ng Aeternus District. Siya ay mahusay na kaalaman sa iba't ibang aspeto. Matapos masaksihan ang Blythe Omniscience ni James, naalala niya ang isang powerhouse mula sa Welcome District. Bumalik tayo upang iulat ito sa pinuno ng distrito. Samantala, dinala ni James ang nasugatan na si Leaf sa isang lugar sa Endless Void.
Lumitaw ang dalawa sa harapan ni Sochi. Sa sandaling muli silang nagkita, lumuhad si Leaf sa isang tuhod at nagsisisi na nagsabing, "Ako. Sorry, Ms. Sochi. Nabigo akong protektahan ka dahil sa kawalan ko ng kakayahan." Tiniis ni Sochi ang sakit ng kanyang mga sugat at hinayla si Leaf pabalik sa kanyang mga paa. Siya. Sumagot, "Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa mo ang iyong makakaya. Sayang ang hindi mabilang na mga halamang gamot sa hardin ng damo," sabi ni James. Nanghihinayang. Pagkatapos, lumingon siya kay Sochi at nagtanong, "Ano ang gagawin mo ngayon?" Natarantang umiling si Sochi, ganap na hindi sigurado sa hinaharap. Sinabi ni Leaf, "Dapat kang magpatuloy, Ms. Sochi. Hanggat nabubuhay ka, gagawin nila. Maging maingat. Maaga o huli, makakabalik ka sa Aeternus District at ipaghiganti mo ang iyong ama. Handa akong isakripisyo ang aking cultivation base para ayusin ang iyong Dobro Eyes." Huwag. Sinubukan agad siyang pigilan ni Sochi. Gayunpaman, huli na ang lahat. Kumilos na si Leaf at tinatakan siya. Base ng paglilinang. Sa mga tuntunin ng ranggo ng paglilinang, si Leaf ay bahagyang mas mataas sa Sochi. Kaya, ang kanyang biglaang. Nagulat siya sa paggalaw. Si Sochi ay hindi makakilos sa Endless Void, hindi magawang ibigay ang kanyang lakas. Samantala, sumabog ang katawan ni Leaf na may nakakatakot na aura. Sinindihan niya ang kanyang buhay. Puwersa kapalit ng dakilang kapangyarihan. Leaf. Mangyaring huwag gawin ito. Huwag kang magsakripisyo para sa akin. Sigaw ni Sochi. Desperado. Unti-unting naging translucent ang mukha ni Leaf at pumipitik sa kawalan. Ms. Sochi, kailangan mong bumalik sa Aeternus District at ipaghiganti ako. Pagkatapos magsalita, kumalat ang katawan ni Leaf sa isang alon ng enerhiya at lumubog. Sa katawan ni Sochi, tahimik na nakatingin si James sa gilid. Nakialam man siya, wala itong silbi. Ang lakas niya ngayon, wala siyang magawa para pigilan ang desisyon ni Leaf. Ang cultivation base ni Leaf ay nabago sa purong enerhiya at ganap. Nakalubog sa katawan ni Sochi. Agad na gumaling ang mga sugat ni Sochi. Unti-unting bumalik sa katahimikan ng paligid. Si Sochi ay nakatayo sa Endless Void sa kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at nakapatay na layunin. Ayos ka lang ba? Pansamantalang tanong ni James. Huminga ng malalim si Sochi at pinigilan ang nag-aapoy na galit sa kanyang puso. Nirelax niya ang ekspresyon niya at lumingon kay James. Umiiling-iling. Lightly, she replied, "Okay lang ako. Bakit hindi ako magiging?" Sa kabila ng kanyang mahinahong pananalita, naramdaman ni James na nagbago ng husto si Sochi. At ang kanyang puso ay puno ng puot. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na magagawa niya. "Lutesin, saan ka patungo?" Tanong ni James. Mahinahong tumugon si Sochi, "Ang 9 na distrito ng Endlos ay isang malawak na teritoryo. Hindi mabilang na mga universo. Kahit na ang Aeternus District ay makapangyarihan, sila ay nireranggo sa ibaba ng 9 na distrito ng Endlos. Kung tatakas ako sa iba distrito upang itago, ang mga powerhouse ng Aeternus District ay maaaring hindi kinakailangan. Mahanap mo ako." Habang nagsasalita, sumulong si Sochi sa Endless Void. "Babalik ako sa Aeternus District sa kalaunan at babawiin ang lahat ng mayroon sila. Kinuha sa akin." Ang kanyang boses ay flat ngunit naglalaman ng maliwanag na galit patungo sa Aeternus District. Sinundan siya ni James at sinabing, "Sasama ako sa iyo dahil wala naman akong mapupuntahan." Anyway. Kabanata 4546. Kabanata 4546 na umupo si Sochi sa isang hindi kilalang lugar ng Endless Void, at isang puting liwanag ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Siya ay naglilinang upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Sa lalong madaling panahon, gumaling na ang panlabas na trauma sa kanyang katawan. Gayunpaman, mayroon siyang dumanas ng maraming panloob na pinsala at mangangailangan ng mas maraming oras upang ganap na mabawi. Sumunod si James sa kanyang paglalakbay. Nang makita ko si Sochi, buong pusong ginagamot ang kanyang mga sugat, hindi niya ito inabala.
Umupo siya sa isang tabi at ginawa ang pamamaraan ng paglilinang mula sa blood mantra para mapahusay ang kanyang bloodline power. Sa kasamaang palad, medyo mabagal ang pagbuti ng kanyang bloodline power. Gamit ang pamamaraan ng paglilinang. Para mapabilis ang proseso, siya ay kailangang sumipsip ng lakas ng Empyrean herbs. Gayunpaman, kapag ang kanyang bloodline kapangyarihan ay umabot sa isang tiyak limitasyon, hindi na ito mapapabuti sa Empyrean spiritual enerhiya. Pagkatapos, ang pamamaraan ng paglilinang ay darating sa wakas. Maglaro sa pagpapahusay ng kanyang bloodline power. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay tumigil si Sochi sa paglilinang. Tumayo siya sa endless void at tumingin sa malayo sa A. Tulala. Itinigil din ni James ang kanyang paglilinang. Tumayo siya, naglakad papunta sa kanya, at tinanong, ayos ka lang ba? Marahang umiling si Sochi at mahinang sinabi, okay lang ako. Hindi tulad ng kanyang mga salita, ang kanyang ekspresyon ay naglalaman ng matinding kalungkutan. Siya ay tila isang nawawalang bata, na may kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan. Kanyang mga mata. Binago ni James ang paksa, nagtanong, saan tayo pupunta ngayon? Huminga ng malalim si Sochi at pinigilan ang kanyang kaguluhan. Damdamin. After recomposing herself, she replied, I plan to go. Sa pag-iisa at tumutok sa pagpapabuti ng aking paglilinang. Base. Ang kanyang mga simpleng salita ay naglalaman ng matinding puot. Sabi ni James, kailangan mo pang humanap ng lugar para magsaka, di ba? Hindi mo ito magagawa sa endless void. Walang enerhiya. Dito, paano ka maglilinang dito? Napaisip si Sochi. Hindi niya naisip ang sarili niya. Pag-alagala sa endless void. Ngayon, kailangan niyang magplano para sa kanya. Kinabukasan. Nais niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang at bumalik sa Aeternus District para sa paghihiganti. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot si Sochi, pumunta tayo sa Theas Distrito. Ang Aeternus District ang pinakamahina sa mga 9 na distrito ng Endlos. Ang Theas District din ang pinakamalayo. Mula sa Aeternus District, maaari tayong magtago doon at magtanim. Oo naman, ayos lang ako sa anumang desisyon mo, sabi ni James. Sa unang lugar, hindi na siya maaaring manatili sa Chaos District. At ipinadala sa labas ng hangganan ni Windale. Kaya, ginawa niya. Walang tiyak na patutunguhan. Isa sa mga dahilan kung bakit siya napunta sa mga panlabas na hangganan ay upang linangin. Pangalawa, gusto niyang imbestigahan ang totoong dahilan. Inatake ng mga powerhouse mula sa mga panlabas na hangganan ang Chaos Distrito noong nakaraan. Hindi mahalaga kung saan sila pumunta hanggat kaya niya makamit ang kanyang mga layunin. Tumingin si Sochi kay James at sinabing, let's go. Kahit sa aming lakas, ang pag-abot sa Theas District ay magtatagal. Alam lang ni James ang tungkol sa 9 district ng Endlos at mayroon kaunting impormasyon tungkol sa mga detalye. Kaya naman, sumenyas siya kay Sochi at sinabing, akayin ang daan. Hindi nag-aksaya ng oras si Sochi at nagsimulang mabilis na sumulong. Ang endless void. Kahit na siya ay gumagalaw sa talagang mataas. Bilis, madaling maabyutan ni James ang Blythe. Omniscience. Kabanata 4547. Kabanata 4547, ang supernatural power na ginagamit mo ang Blythe Omniscience. Ay, ikaw ay taga Welcome District. Magiliw na boses ni Sochi. Umalangaw-ngaw sa napakaitim na endless void. Si Sochi ay dating saintess ng Aeternus District. Kaya, siya ay may sapat na kaalaman at natutunan ang tungkol sa iba't ibang kakaiba. Mga supernatural na kapangyarihan sa 9 na distrito ng Endlos. Sa kabila, hindi kailanman nasaksihan ng Blythe Omniscience dati, gumawa siya ng isang hulaan batay sa kanyang kaalaman. Oh, nagulat si James sa tanong niya. Nagtataka, tanong niya. Nakita mo na ba ang Blythe Omniscience dati? Sumagot si Sochi, hindi, wala pa. Ngunit nabasa ko ang tungkol dito sa sinaunang panahon. Mga libro noon. Alam kong may tao na nakatira sa ibabaw ng Mount Blythe. Sa Welcome District. Ang kanyang signature skill ay ang Blythe
Omniscience. Naitala na umakyat siya sa Mount Asher at hinamon ang pinuno ng distrito ng Welkan sa isang hindi mabilang na tunggalian. Taon na ang nakalipas. Kahit natalo siya, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Ang laban na iyon. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, napunta siya sa pag-iisa sa bundok. Blythe at hindi na muling nagpakita. Huminga ng malalim si James. Nilikha ni Yardos Zagarari ang Blythe Omniscience. Bago umalis si James sa Chaos District, binanggit iyon ni Windale. Isang bitik ang nabuo sa Chaos noong nakaraan. Noon, ang malubhang nasugatan si Yardos at tumakas sa siwang patungo sa panlabas na hangganan upang mabuhay. Nagpatuloy si Sochi, nang ibigay mo ang iyong supernatural power. Hindi ko naramdaman ang anumang path powers, ni hindi ka nagdulot ng anuman pagbabago-bago sa espasyo. Ito ay tila halos kapareho sa Blythe. Mga katangian ng omniscience na nabasa ko. Ngumiti si James at sinabing, I merely used a secret art from my sekta. Paano ko natutunan ang Blythe Omniscience? Pero, interesado talaga ako dito at sa taong binanggit mo. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kanya? Gusto ni James na matuto pa tungkol sa Yardos. Umiling si Sochi at sinabing, ang huling pagpapakita niya ay napakatagal na, kaya hindi ko talaga alam ang mga detalye. Ako lang. Nalaman ang tungkol sa kanya sa pamamagitan ng mga tala sa mga sinaunang aklat. Alam ko, siya ay isang magsasaka ng tao na umakyat sa Mount Asher. Hamanin ang ikatlong pinakamalakas na powerhouse ng Endless Nine. Mga distrito, ang pinuno ng Welkan District. Sa kasamaang palad, siya ay natalo. Buhay man siya o hindi, hindi ko rin talaga matiyak. Narinig ko lang ang mga chismis na siya ay naninirahan sa pag-iisa sa Mount Blythe sa Welkan District. Huminga ng malalim si James. Naisip niya sa kanyang sarili, tulad ng inaasahan mula sa Blythe. Tagalikha ng omniscience. Mayroon siyang ilang lakas ng loob na hamanin. Ang Welkan District's Lord, isang powerhouse na pumangatlo sa siyam na distrito ng Endlos. Nakakagulat na natalo siya. Mula sa kung ano ang one-third. Alam mo, si Yardos ang pinakamalakas na magsasaka sa Chaos District. Kapag nasa kanyang prime state, mayroon lamang isang dakot ng powerhouses na maaaring mabuhay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Nagdududa ako. Sino man sa kasalukuyang Chaos District ay maaaring talunin o patayin siya. Tumakas si Yardos sa mga panlabas na hangganan matapos masugatan ng husto. Para hamanin niya ang leader ng Welkan District, siya dapat ay naka-recover na sa kanyang mga sugat at umabot sa kanya. Kick ulit. Gayunpaman, natalo pa rin siya. Ang pinuno ng distrito ng Welkan ay dapat maging isang nakakatakot na powerhouse. Sino ang makakapigil sa kanya? Sinisira ang Chaos District kung nagawa niyang makalusot dito. Nagsimulang mag-alala si James sa kanyang puso. Bumalik sa katahimikan ng Endless Void pagkatapos nina James at Sochi. Tumigil sa pagsasalita. Bagamat nakakuha si James ng impormasyon tungkol sa Yardos, alam niya. Hindi pa ito ang oras para magkita sila. Ito ay posible. Nakilala si Yardos bilang isang nilalang mula sa Chaos District. At nakakulong sa Mount Blythe. Pagpunta ngayon ay maghukay ng sariling libingan. Kinailangan niyang pagbutihin ang sarili niyang lakas at tiyaking mayroon siya kapangyarihang protektahan ang sarili bago makipagkita kay Yardos. Sinundan ni James si Sochi at mabilis na naglakbay sa pamamagitan ng Endless Void. Halos hindi na sila huminto para magpahinga at patuloy na umabant. Para sa ilang epoch, ang Endless Void ay malawak. Madaling nakatalikod si James sa pamamagitan ng Chaos District, ngunit ito ay naiiba sa Endlos. Walang bisa. Inabot siya ng ilang epoch upang marating ang Welkan District. Habang naglalakbay, nagsasaka rin siya. Kahit wala Empyrean herbs, maaari niyang gamitin ang paglilinang ng blood mantra. Paraan. Sa panahong ito, bumuti ang kanyang bloodline power. At umabot sa Ancestral God rank. Kabanata 4548. Kabanata 4548 sa iilan lamang. Epics, James at Sochi ay naglakbay sa mga Endlos.
Walang bisa at lumitaw malapit sa Theas District. Biglang huminto si James at sinabing, I can sense a heavenly daan. Dapat malapit tayo sa Theas District, tama ba? Huminto din si Sochi sa kanyang paglalakad at sinimulan siyang makita paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, oo. Kami ay malapit na sa Theas District. Pagkapasok namin sa Welcome District, hindi na ako tatawaging Sochi. Sa halip, pupunta ako sa pangalan Sal Ines Mains. Pagkatapos magsalita, dumilim ang mukha ni Sochi, at bigla siyang nagbago ang kanyang hitsura. Hinulaan na ni James ang pagbabago ng karakter ni Sochi. Gayunpaman, pinipigilan niyang magsalita ng sobra. Kung gayon, ano ang iyong mga susunod na plano? Tanong ni James. Sinabi ni Sochi, ang Theas District ay isang napakakomplikadong lugar. Ang Theas sect ay namamahala sa Theas District. Ang distrito. Ang pinuno ay isang mabigat na powerhouse na nireranggo ang pangalawa sa siyam na distrito ng Endlos. Karagdagan pa, mayroong isang tiwaling sekta. Tinatawag na Demonium Sect. Ang layunin ko sa pagpunta sa Theas District ay ang sekta ng Demonium. Nagulat si James sa sinabi niya. Tinitigan niya ito at nagtanong. Ang sekta ng Demonium. Pagkarinig pa lang ng pangalan, masama na ang pakiramdam ni James tungkol sa sekta. Tama na yan. Ang sekta ng Demonium. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Sochi habang sumagot, bahala na. Ang isa ay maaaring makakuha ng anumang bagay mula sa Demonium Sect kung ang isa ay sapat na malakas. Balak kong lumaban sa Aeternus Distrito at mangangailangan ng malakas na puwersa para magawa ito. Wala akong choice, kundi ang pumasok sa Demonium Sect at umakyat sa kanilang hanay. Gawin ang gusto mo. Hindi sinubukan ni James na pigilan siya. Alam niyang walang saysay, anuman ang sinabi niya sa isang tao. Kinain ng puot. Tumingin si Sochi kay James at sinabing, ano naman sayo? Ikaw ay isang taong may magandang ugali. Isang sira na lugar tulad ng ang Demonium Sect ay hindi angkop para sa iyo. Kung wala kang mas mahusay lugar na pupuntahan, maaari mong subukang magtungo sa Theas Sect. Ito ay isang Orthodox sect na namumuno sa Theas District, at mayroon sila maraming mga kasanayan sa lagda. Kung ikaw ay upang makakuha ng isang foothold sa Theas Sect, baka magkaroon ka ng pagkakataon na linangin ang kanilang ipinagbabawal na sining. Hindi pa nakapagdesisyon si James kung saan susunod na pupuntahan. Gusto lang niya upang makahanap ng isang lugar upang linangin sa may kapayapaan ng isip. Ang kanyang pangunahing priority ay upang mapabuti ang kanyang bloodline, kapangyarihan at paglilinang ranggo. Ang kanyang kasalukuyang cultivation rank ay nasa permanence acme lamang. Ranggo. Bukod dito, marami siyang supernatural powers the perfect, kabilang ang Chaos Sacred Arts 9. Mga boses ng Chaos, ang Primal Mantra, at ang Blithe Omniscience. Ang pinakamahalaga, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang sarili. Omniscience landas. Paano kung sasama na lang ako sa iyo? Napatingin si James kay Sochi. Siya ay naglalakbay kasama si Sochi sa nakalipas na ilang epoch. Sa panahong ito, naramdaman niyang may mali. Kanya at na ang kanyang aura ay nagbago ng hindi nalalaman. Bahagyang umiling si Sochi at sinabing, hindi dapat. Ako na. Sinabi na sa iyo na ang Demonium Sect ay hindi isang lugar para sa isang tulad mo. Pumunta sa Theas Sect sa halip. Gayun din, kailangan ko ipaalala sa iyo na huwag gamitin ang iyong kakayahan sa pagpirma sa harap ng iba. Bagamat sinasabi mong hindi ito ang Blithe Omniscience, isang lagda. Kasanayang maaaring tumawid sa walang laman nang hindi nagdudulot ng anuman. Spatial fluctuations ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Kung ipapakita mo ito sa harap ng ibang tao, maaaring mapansin ng mga powerhouse. Ikaw at darating pagkatapos ng iyong buhay. Kabanata 4549. Kabanata 4549 na ginawa ni Sochi A. Magalang na mungkahi kay James. Since she strongly discouraged the idea, James hindi na nagpumilit na sundan siya sa Demonium Sect. Tumingin si James kay Sochi at sinabing, kung ganoon, pupunta ako
sa Theas sect at magsaka doon. Oo nga pala, magiging tayo. Magkikita ulit tayo, ha? Hindi sigurado sa kanyang kapalaran, marahang umiling si Sochi bilang tugon. Mabuti pa hindi na tayo nagkikita. Sa hinaharap, ako. Maaaring maging isang walang awa na tao na hindi magpipigil. Kahit sino. Wala pa akong totoong kaibigan sa buhay ko. Baka ikaw. Maging ang tanging kaibigan na mayroon ako. Gusto kong pahalagahan ito. Pagkakaibigan sa aking alaala. Nawala si Sochi sa paningin ni James, pero ang boses niya. Umalangaw-ngaw sa lugar. Salamat sa pagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako. Nakaligtas. Talagang nagpapasalamat ako na sinamahan mo ako ng mga ito. Ilang epoch. Oras na para maghiwalay tayo ng landas. Baka tayo. Hindi na magkikita. Wala akong marami, ngunit nais kong ibigay sa iyo ang Aeternus Mantra. Kahit na ang Aeternus Mantra ay hindi maihahambing sa Theas sect's Forbidden Art, isa pa rin itong kilalang signature skill sa ang siyam na distrito ng Endlos. Ang Aeternus Districts. Powerhouses ay pagkatapos ng Aeternus Mantra, kaya ikaw ay dapat na mag-ingat sa hinaharap. Huwag gamitin ito nang walang ingat sa harap ng mga kalaban. Kung gagawin mo man, hindi mo dapat hayaan ang sinumang nakasaksi. Mabuhay. Unti-unting nawala ang boses ni Sochi. Kinuha ni James ang librong lumulutang sa kanyang harapan, tumingin sa direksyon kung saan umalis si Sochi, at bamulong, may pakiramdam ako. Magkikita pa tayo. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa iyo kapag tayo magkita sa hinaharap. Sana'y huwag mong hayaang sirain ang iyong puot. Konsensya. Nag-aalala si James sa mga pagbabago kay Sochi. Sa panahon ng mga ito, ilang epochs, pinaghihinalaan niya na lihim niyang nilinang ang ilan uri ng sira na sining. Gayunpaman, wala siyang lugar para mamagitan sa mga bagay niya. Nang hindi dumaan sa Aeternus Mantra, inimbak ito ni James. Palayo dahil hindi niya balak na linangin ito kaagad. Mayroon pa rin marami pang ibang signature skills na kailangan niyang makabisado. Ilang sandali matapos makipaghiwalay kay Sochi, nawala din si James. Mula sa kawalan, pumasok siya sa Theas District at naramdaman ang langit. Lalong lumalakas ang Path-H's power. At the same time, kaya niya pakiramdam makapangyarihang path powers. Nakita ni James ang iba't ibang universo sa Theas District. Ang mga universo sa pinakalabas na rehiyon ay medyo mahina, at maging siya ay madaling sirain ang kanilang mga landas sa langit. Siya ay pagod mula sa paglalakbay sa pamamagitan ng Endless Void para sa ang mga nakaraang epoch. Sa makatuwid, mabilis niyang nahanap ang isang universo at pinasok ito. Ang universo ay may iba't ibang mga planeta na tinatahanan. Ang mga buhay na nilalang. Mula sa malakas hanggang sa mahina, kasama ang mga mahihina. Ordinaryong tao o nilalang. Samantala, ang makapangyarihang pamumuhay. Ang mga nilalang ay mga ninuno na Diyos. Ang mga ninuno na Diyos ay itinuturing na medyo makapangyarihan, tulad nila. Maaaring dumaan sa Endless Void sa karamihan ng iba pa mga universo. Gayunpaman, hindi nila maitawid ang Endless. Walang bisa sa pangunahing rehiyon ng Theas District. Si James ay physically at mentally drained. Kaya, siya ay nakapasok. Huwag magmadali upang maabot ang pangunahing rehiyon ng Theas District. Sa halip, siya nais na makahanap ng isang lugar upang makapagpahinga ng ilang oras. Habang naglalakbay sa Endless Void, halos hindi niya mapahusay ang kanyang sarili. Cultivation base dahil walang enerhiya. Matapos maabot ang Theas District, tiwala siya sa pag-improve ng kanyang lakas. Mabilis. Kabanata 4550. Kabanata 4550 pagkatapos maglakbay para sa mahabang panahon, nagpa siya si James na pansamantalang magpahinga sa isang universo sa ang panlabas na perimeter ng Theas District. Nanatili siya sa universo sa loob ng 300 taon. Sa panahon nito, ni-relax ni James ang kanyang katawan at isip. Matapos magkaroon ng sapat magpahinga, handa na si James na magpatuloy sa kanyang pagpunta sa Theas, ang pangunahing rehiyon ng distrito upang mahanap ang Theas sect para makapag-focus siya
Sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Aalis na sana siya, napansin ni James ang isang makapangyarihan. Aura na pumapasok sa universo. Bahagya siyang natigilan ng mapagtantong aura iyon ng isang Akmin. Siya ay nasa isang malayo at mahinang universo ng Theus District. Ano ang ginagawa ng isang powerhouse sa universo na ito? Alam ni James na maaaring may nangyari para sa isang Akmin. Para magpakita. Kadalasan, hindi mag-aaksaya ng panahon si James sa mga bagay na walang kinalaman. Gayunpaman, wala siyang masyadong gagawin. Nawala siya sa lugar sa isang iglap. Sa susunod na sandali, siya dumating sa isang medyo maunlad na planeta ng universo. Pumasok si James sa isang restaurant sa isang mataong lungsod. Nakaupo sa pinakamataas na palapag sa tabi ng bintana, dahan-dahan siyang uminom ng alak. Sa mga sinaunang lansangan sa labas ng lungsod, isang matandang lalaki at isang lumitaw ang nakababatang babae. Nakasuot ng itim na damit ang matandang lalaki. Samantala, ang babae na mukhang nasa 20s ay nakasuot ng itim na damit. Sa kabila ng kanyang kabataan na hitsura, ang babae ay may isang nakakatakot aura ng isang Akmin. Walang mga Akmin ang naninirahan sa sansinukob na ito. Kaya, wala sa matukoy ng mga naninirahan ang lakas ng duo. Gayunpaman, si James napansin agad kung gaano sila kalakas. Tanong ng babae, "Sir, dito ba talaga sa lugar na ito?" Naging kami. Naghahanap sa lugar na ito sa loob ng maraming taon na. Hindi ko akalain. Nandito na. Huminto ang matandang lalaki sa kanyang paglalakad at sinabing, "Kailangan dito. Hindi mabilang ang mga powerhouse mula sa iba't ibang puwersa. Nagtipon dito, kaya dapat nasa isang lugar dito. Simple lang kami. Halika para subukan ang swerte natin. Wala kaming malapit na malakas. Sapat na upang makuha ang mga biyaya ng banal na lupain." Sumagot ang babae, "Narinig ko ang Waleria Xavi ng Theus Sect. Nagpakita na rin. Nakipaglaban siya sa isang powerhouse mula sa Demonium Sect, at ang kanilang labanan ay nagdulot ng misa. Pagkawasak. Nagkwentuhan ang dalawa habang papasok sila sa lungsod. Kahit nasa loob ng syudad si James ay malinaw niyang naririnig kanilang mga pag-uusap. Bahagyang kumunat ang noo niya at bumulong, "The Blessed Land. Ano? Klaseng lugar ba yun? Powerhouses mula sa iba't ibang nagtipon ang mga puwersa. Sino si Waleria Xavi at ito? Powerhouse mula sa Demonium Sect." Bagamat walang alam si James tungkol sa banal na lupain, siya alam niyang hindi ito isang ordinaryong lugar dahil kahit na mga powerhouse mula sa Theus at Demonium Sect ay nagpakita. Aalis na sana si James sa universe para tumungo sa ang pangunahing rehiyon ng Theus Universe upang mahanap ang Theus Sect. Gayunpaman, nagbago ang isip niya matapos malaman ang tungkol sa mapalad lupa. Nais niyang manatili ng kaunti pa at ibunyag ang katotohanan. Na-curious siya kung ano ang Blessed Land. Nagpatuloy si James sa pananatili sa universo at palihim na nagmamasid. Ang matandang lalaki at dalaga. Lumipas ang 3 taon sa isang iglap. Humigit kumulang 100 o higit pang mga powerhouse ang nakapasok sa universo. Sa panahong iyon, ang mga powerhouse na ito ay may hindi kapani-paniwalang mataas na ranggo ng paglilinang. Ang pinakamahina ay sa Terra Acme rank. Gayunpaman, mayroong medyo ilang Kylem Acmins. Maraming powerhouse sa paligid ng Theus District ang nagtipon sa loob. Isang marangyang tavern sa isang umuusbong na lungsod. Ang kanilang mga pag-uusap ay nauugnay sa parehong bagay. Kabanata 4551. Kabanata 4551 ang mapalad na lupain. Malapit ng lumitaw. Saan kaya ito? Napakarami. Hinahanap ito ng mga powerhouse sa nakalipas na ilang taon. Apex, ngunit wala pang nakakahanap nito. Tanging mga walang katulad na powerhouse ang makakahanap nito. Marahil ay natagpuan na nila ito, ngunit maaari lamang nating hintayin ang balitang ilalabas dahil hindi kami kwalipikadong malaman ang tungkol dito. Nagtipon ang mga powerhouse mula sa buong Welcome District. At tinalakay ang mapalad na lupain. Nakasuot ng itim na robe si James at umupo sa sulok ng tavern. Nakinig siya sa kanilang mga pag-uusap at natuklasan ang mapalad.
Ang lupain ay tinawag na Yala Realm. Naiwan ito ng isang hindi kapani-paniwalang powerhouse noong sinaunang panahon na tinatawag na Yala Samaras. Si Yala ay isang kilalang powerhouse mula sa Thies District. Ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng pinuno ng distrito ng Thies. Ito ay usap-usapan na narating na niya ang rurok ng Kylem. Acme rank at malapit nang makapasok sa Chaos rank. Iba't ibang bersyon din ang kumalat, na nagsasabi na mayroon na siya. Pumasok sa Chaos rank ngunit napatay ng isang powerhouse sa Chaos rank. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nag-iwan siya ng maraming kayamanan at maging ang paraan ng pagpasok sa Chaos rank sa loob ng Yala Kaharian. Sa loob ng tavern, nag-usap ang mga powerhouse tungkol sa maalamat na figure at ang nawawalang Chaos District. Biglang may tumayong lalaki at agad na sinalo ang lahat. Pansin. Ako na siguro ang pinaka-informed tungkol sa Chaos District. Dahil ang mga sinaunang aklat ng aking sekta ay maraming talaan tungkol sa kanila. With a proud smile, he said, ito ay usap-usapan ng Chao District. Sa pagtatago ng malampasan ng kapangyarihan ng Chaos District numero na mas matagal pang mahawakan ng Chaos District, ang kanilang mga aura ay tatagas, at mga powerhouse mula sa Endless 9 District ay magagawang mahanap ito. Nangyari na ito dati. Hindi mabilang na mga powerhouse mula sa naramdaman ni Endless 9 Districts ang aura at ang Chaos District. Hinanap ito dahil sa curiosity. Marami sa kanila ang nagtangka lusubin ang Chaos District. Sa kasamaang palad, ang Chaos Districts. Ang mga powerhouse ay hindi passovers, at marami ang sumuko labanan, kasama si Yala. Matamang nakinig si James sa mga kwento ng lalaki. Hindi niya inaasahan na ang may-ari ng Yala Realm ay may ugnay sa Chaos District. Sa kanyang pangunawa, tanging ang alam niya. Ginamit ni Doom's Chaos Master ang Heaven-piercing sword art upang tumagos sa pamamagitan ng Chaos at malubhang nasugatan ang invaders mula sa ang mga panlabas na hangganan. Pinag-isipan ni James, napatay ang isang powerhouse mula sa Chaos District. Sa kanya, sino kaya ito? Si Chaos Master ba iyon? Malubhang nasugatan si Yala. Boom! Biglang, isang pagsabog ang sumabog sa Endless Void. Ang tunog ay nagmula sa isang malayong rehiyon. Gayunpaman, ang pagkabigla. Ang mga alon ng labanan sa pagitan ng mga powerhouse ay nakakatakot. Sapat na upang maabot sila. Sa kabila ng magkalayo, ang mga nasa nararamdaman pa rin ng tavern ang puwersang tumatagos. Tumayo ang lahat matapos maramdaman ang malakas na pagkabigla. Mga alon. Anong malakas na puwersa? Ito ay Thies power. Whalria mula sa Thies sect ay dapat na nakikipaglaban sa isa pang powerhouse. Nag-aaway kaya sila dahil meron ang Yala Realm. Lumitaw. Ang lahat ay excited na umalis sa universo, patungo sa kung saan ang nagmula ang mga shockwave. Tumayo si James at nawala sa tavern nang wala man lang pag-aatubili. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa Endless Void. Matapos matukoy kung saan nanggagaling ang mga shockwave, mabilis na pumunta si James sa direksyong iyon. Pinaganya niya ang Blithe Omniscience at naglakbay ng mahusay. Distansya sa isang iglap. Sa daan, ang mga tumatagos na shockwave ay nawasak ang ilan. Mga universo. Nawasak ang universo, at halos lahat ng nabubuhay. Pinatay ang mga nilalang sa loob nito. Kabanata 4552. Kabanata 4552 lumabas si James sa Endless Void ng Welcome District. Isang malakas na puwersa ang agad na tumama sa lugar kung saan siya lumitaw, at lahat ng bagay sa paligid niya ay nawasak. Iilan. Ang mga nakapalibot na universo ay nagkapira-piraso, ang kanilang. Ang heavenly paths ay gumuho, at ang nakapalibot na espasyo ay naging baluktot. Bilang resulta, hindi mabilang na mga nilalang ang namatay. Si James ay wala pa sa larangan ng digmaan, ngunit ang pagkawasak. Ang kapasidad ng permitting force ay nakakatakot. Sa paghusga mula sa shockwaves ng labanan, masasabi ito ni James ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse na hindi bababasa. Huling yugto ng Kylem Acme rank. Malamang nagkaroon din sila
Pumasok sa boundless rank sa isang punto sa kanilang cultivation. Kung hindi, isang ordinaryong powerhouse na pumasok sa tuktok ng. Ang Kylem Acme rank ay hindi magkakaroon ng ganoong mapanirang kapangyarihan. Patuloy na sumulong si James gamit ang Blythe Omniscience. Dahil walang ibang nabubuhay na nilalang sa lugar. Hindi nagtagal, malapit na siya sa larangan ng digmaan. Pagdating niya, ang labanan. Tapos na. Ang endless void sa lugar ay nabasag. At mayroong hindi mabilang na mga bitik at itim na butas, mabilis. Nilalamon lahat ng nasa paligid nila. Ang paningin ng basag na universo ay mga fragment. Nilamon ng black holes ay nakakatakot. Napakalakas ng aura. Matapos tingnan ang paligid, huminga ng malalim si James. Inilabas niya ang kanyang divine sense para pag-aralan ang lugar. Gayunpaman, siya. Walang nakitang palatandaan ng buhay. Nanghihinayang sabi ni James, sayang hindi ko magamit ang path powers ko. Kung hindi, makakakuha ako ng insight sa kung ano ang nangyari dito. Ang kanyang pagnanais na maging mas malakas ay lumalim at ang pagnanais na basagin ang selyo sa kanyang katawan ay naging mas mapilit. Dahil tapos na ang laban, hindi na nanatili si James sa lugar. Maraming taon pagkatapos niyang umalis, sa wakas ang iba pang mga powerhouse. Natagpuan ang larangan ng digmaan. Nilibot niya ang endless void sa paghahanap ng tinatawag Yala Realm. Hinala niya ang pasukan sa Yala Realm. Ay nasa lugar na ito dahil sa nangyaring labanan sa malapit Ilang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, wala siyang nakitang mga puwersa ng buhay pagkatapos maghanap ng marami taon, ni hindi niya nahanap ang Yala Realm. Biglang, dumating siya sa isang basag na universo na winasak ng isang malakas na aura. Hindi mabilang na mga planeta ng sansinukob ay nawasak, at maraming buhay ang nasawi. May tao dito. Gustong umalis ni James ngunit naramdaman niya ang isang malabong bakas ng buhay. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, mabilis siyang humakbang at pumasok sa sansinukob. Gayunpaman, agad niyang nakalimutan ito nang siya pumasok sa kalawakan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at nagsimula siyang tumuon sa pagdamasa paligid. Di nagtagal, natagpuan niya ang puwersa ng buhay at nakarating sa isang napakalaking planeta. Nang malapit na niyang ituro ang puwersa ng buhay, bigla itong nawala ulit. Pumasok si James sa planeta at naglibot, sinusubukang hanapin ang puwersa ng buhay. Pagkaraan ng ilang oras, natuntun niya ito sa isang malaking kanyan sa isang malawak na bulubundukin. Siya ay nagpakita sa kanyan ngunit natuklasan ng isang malalim pormasayon na humaharang sa kanyang dinadaanan. Inimbestigahan niya ito at natagpuan ang mga inscription ng formasayon na ginamit ay napakakomplikado. Dahil magagamit niya ang kanyang path powers at ang primal mantra, baka masira lang niya ang formation. Sa kasamaang palad, ang kanyang orihinal na sistema ng ugat ay selyado, at mahina pa rin ang bagong bloodline power niya. Kaya, ito ay imposibleng masira niya ang formation. Kabanata 4553. Kabanata 4553 tumayo sa labas. Sa kanyan, sinapo ni James ang kanyang baba at bamulong. Sino kayang nagtatago dito? Napakahina ng aura na nararamdaman ko at pakiramdam kong minsan ay wala. Dapat masugatan ng tao dito. At nagmamadaling pumunta rito para magpagaling. Gumawa ng haka-haka si James batay sa sitwasyon. Siya. Pinaghihinala ang isa ito sa mga powerhouse noong nakaraan. Labanan sa Endless Void. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ito ay isang powerhouse mula sa Theos sect o Demonium sect. Samantala, nakaupo sa isang bato ang isang babae na naka-purple dress. Sa loob ng kanyan, mukha siyang bagbog at bagbog. Yung buhok niya ay maluwag na nakakalat, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat at dugo. Ang babae ay si Wailia, isa sa pinakamalakas sa Theos sect. Powerhouse. Noong nakaraan, nag-cruise ang landas niya sa mga powerhouse mula sa ang Demonium sect at kinubkob. Grabe siya. Nasugatan at nabitin sa isang sinulid. Para mabuhay, kailangan niya gumanap ng isa sa Theos sect's forbidden art.
Ito ay isang nakakatakot na pamamaraan na nagbigay daan sa kanya upang maipanganak muli at malampasan ang kanyang desperado na sitwasyon. Gayunpaman, papasok siya sa isang estado ng kahinaan sa loob ng ilang oras pagkatapos ay cast ito. Noong una, nagplano si Weylia na maghanap ng mas ligtas na lokasyon. Gayunpaman, nauubusan na siya ng oras at mamamatay siya kapag naantala siya. Mas matagal. Sa makatuwid, pinili niya ang kanyan sa takot. Pinasok niya ang pinakamahalagang bahagi ng paghahagis ng ipinagbabawal na sining. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan kung siya ay natagpuan ni ang mga powerhouse ng Demonium Sect ngayon. Sa kasamaang palad, ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Isang makapangyarihang magsasaka ay pumasok sa universo at nakatayo sa labas mismo ng kanyan. Bahagyang gamaan ang loob niya na hindi sinubukan ng tao sa labas. Sirain ang pagbuo. Nang makapagpahinga na siya, mas malakas ang pakiramdam niya. Mga nilalang na lumalapit sa universo. Ang papasok na grupo ay nagkaroon masamang aura, at agad niyang nalaman na sila ay mula sa sekta ng Demonium. Napabuntong hininga si Weylia sa takot. Napahamak ako. Pupunta ba talaga ako mamatay dito? Sa labas ng kanyan, hinimas ni James ang kanyang baba habang nag-iimbestiga. Ang pagbuo. Pagkatapos mag-isip sandali, gusto niyang gumamit ng brood. Pilitin itong basagin. Gayunpaman, hinala niya ang buhay na nilalang sa loob ng porma sayon. Ay nasugatan. Ang nabubuhay na nilalang ay malamang na nagpapagaling at tiyak na maaabala ang tao sa loob kung siya ay kumilos ng padalos-dalos. Habang nagmumuni-muni si James, bigla niyang naramdaman ang isang grupo ng mga powerhouse na lumalapit. Agad siyang nagtago ng hininga. At pumasok sa isang estado ng invisibility. Humigit kumulang 1,000 powerhouse ang lumitaw. Nakabihis na sila sa mga itim na damit at kakaibang maskara, na ginagawang imposibleng makita ang kanilang eksaktong hitsura. Guardian, dapat nandito na. Talaga. Nararamdaman ko ang aura niya. Dapat nandito si Weylia. Magpadala ng hudyat, at ipatawag ang lahat ng kapangyarihan ng ating sekta. Kailangan nating mahuli ng buhay si Weylia. Nakipag-usap ang grupo sa kanilang mga sarili. Ang taong hinarap bilang tagapangalaga ay pinigilan sila at sabi, nasugatan na si Weylia. Ito ang perpektong pagkakataon. Patunayan ang ating sarili. Kung madakip natin siya ng buhay, gagantimpalaan tayo. At magkaroon ng pagkilala sa sekta. Habang nagtatago, kinumpirma ni James na ang taong nagtatago sa loob. Ang pagbuo ay Weylia mula sa Theas Sect. Alam na niyang Theas Sect ang orthodox ng Theas District. Sekta, samantalang ang Demonium Sect ay kilala bilang isang corrupted sekta. Naramdaman ni James ang mga aura ng grupo ng mga powerhouse at agad na nalaman ang kanilang mga hanay ng paglilinang. Ang pinuno ay nasa maagang yugto ng ranggo ng Kylem Acme. Marami sa mga powerhouse sa grupo ay mga Terra Acmens. At ang iba ay Quasi-Acmens. Tiwala si James na makakalaban niya ang buong grupo. Kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, alam niyang gagawin iyon. Maakit ang atensyon ng mas malakas na Demonium Sect. Mga miyembro. Nag-isip siya ng paraan para mailigtas si Weylia. Kabanata 4554. Kabanata 4554 sa mga libo o higit pang mga powerhouse mula sa Demonium Sect, lamang. Ang isa ay isang Kylem Acmen. Tsaka maaga pa lang siya. Yugto ng ranggo ng Kylem Acme. Kahit sa pisikal na lakas lang niya, madaling pumatay si James. Kanya. Gayunpaman, nag-aalala siya na magpapadala ang grupo ng emergency signal sa Demonium Sect habang sila ay nakikipaglaban. Malaking dahado siya kung mas maraming powerhouses mula sa Demonium Sect ay lalabas. Boom! Habang nag-iisip ng solusyon si James, ang Demonium biglang inatake ng Sect's Guardian ang formation. Isang nakakabinging tunog ang tumagos sa hangin. Ang walang laman sa labas ng porma sayon ay agad na nabasag, at hindi mabilang na mga bitak ang kumalat sa espasyo. Itinakda ni Weylia ang porma sayon habang malubhang nasugatan. Sa kabila nito, ang porma sayon ay may nakakatakot na kapangyarihan sa pagtatanggol, at
Kahit ang pag-atake ng Demonium Sect ay hindi ito agad masira. Bagaman hindi nawasak ang Forma Scion, nagkaroon ng mga bitik. Sa kabuuan nito, ilang suntok na lang, baka dumating na. Bumabagsak. Alam ni James na hindi niya papayagan ang Demonium Sect. Ipinagpatuloy ng Guardian ang pag-atake at agad na piniling ibunyag kanyang sarili. Swoosh! Isang liwanag na sinag ang lumitaw bago ang Forma Scion, at si James. Lumitaw. Sino ka? Tinitigan ng mga Demonium Sect's powerhouses. Gulat na gulat si James at napaatras. Agad silang nagpatawag ang kanilang mga armas at tumingin kay James ng maingat. Tiningnan sila ni James nang walang pakialam at sinabing, ano ang gagawin ninyo? Ibig sabihin nito, nag-set up ako ng formation dito para linangin. Pag-iisa ngunit bigla akong inaatake. Tumingin ang Guardian kay James at nagtanong, ikaw? Ikaw ba ang nag-set up ng formation dito? Sumagot si James, sino pa ang inaasahan mo? Sinuri ng Guardian si James mula ulo hanggang paa at sinubukan pakiramdam ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, selyado na ang bloodline power ni James. Malayo. Bukod dito, hindi niya nagamit ang kanyang path powers. Sa makatuwid, hindi matukoy ng tagapangalaga si James. Ranggo ng paglilinang. Sa kabila nito, naramdaman niya ang isang paputok. Kapangyarihan sa loob ng katawan ni James. Alam ng tagapangalaga na si James ay magiging isang hamon. Kalaban. Imbes na komprontahin ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao at sabi, ako ang tagapangalaga ng Demonium Sect. Inutusan na ako upang manghuli ng isang kaaway. Hinala ko ang aking target ay nagtatago sa loob. Forma Scion na ito. Paano kung buksan mo ang pagbuo at payagan akong magsagawa ng mabilisang paghahanap? Aalis na ako. Agad kung wala dito ang taong hinahanap ko. Haha. Humagalpak ng tawa si James. Nakakatawa. Nag-set up ako ng formation dito para linangin, so paano ko? Papasukin ka lang kung gusto mo. Aalis agad, o hindi. Magpigil laban sa iyo. 2/3. Walang intensyon si James na labanan ang grupo mula sa sekta ng Demonium. Kahit na ang mga powerhouse na nauna sa kanya ay madali. Mga kalaban, ang Demonium Sect ay makapangyarihan sa Theus District at nagkaroon ng maraming makapangyarihang miyembro. Sila ay kahit na sapat na matapang upang sundan si Weyria, na mula sa Theus. Ang sekta. Alam ni James na makakasakit sa Demonium Sect ang darating. Sarili sa problema. Paano kung ipilit kong hanapin ang lugar? Ang mga tagapangalaga. Nagdilim ang ekspresyon, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Sige at subukan mo. Isang hakbang pasulong si James. Dapat may death wish ka. Galit na galit ang Guardian. Lumitaw siya sa harap ni James sa isang iglap at hinampas ang kanyang kamao. James. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Maging ang nakapalibot na walang laman ay hindi makatiis sa puwersa at nagsimulang makabasag. Walang takot na itinaas ni James ang kanyang kamao para harangan ang pag-atake. Boom! Nagsagupaan ang dalawang kamao. Ang impact ay nagdulot ng napakalaking shockwave na kumalat na parang tubig ripples, pagsira sa lahat ng bagay sa kanyang landas. Umatras si James at lumitaw sa hangganan ng formation. Samantala, ang tagapangalaga ay sumabog habang siya ay tumalsik palabas. Dugo. Sa kanyang pag-atras, ang nakakatakot na puwersa ay nabasag ang kawalan. Sa likod niya, kahit sa pisikal na lakas ni James, mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong Kylem Akmin. Kabanata 4555. Kabanata 4555 Sigaw ni James. Magwala ka. Ayokong gumawa ng kaaway sa labas. Sekta ng Demonium. Gayunpaman, kung tumanggi kang umalis o pumunta sa galitin mo ulit ako, hindi ako magpipigil. Lumakas ang boses niya sa kawalan. Ang tagapangalaga ay agad na nag-utos, umalis. Ang grupo ng mga powerhouse ay mabilis na umalis sa universo at bumalik sa Endless Void. Sir, sigurado po ba kayo na aalis na tayo? Hindi tayo pwedeng umalis na lang. Siguradong nasa loob ng formation ang Weyria. Marami sa mga powerhouse ang nagpahayag ng kanilang opinyon.
Ang tagapangalaga ng Demonium Sect ay nag-utos, manatili ka rito. Bantayan at huwag hayaang umalis ang sinuman. I-activate ko agad ang aming Forbidden Art at ipatawag dito ang mga powerhouse ng sekta natin. Naiintindihan. Sa kanyang utos, ang grupo ng mahigit 1,000 mga powerhouse na nakakalat sa buong universo at nakatayo. Bantay. Ang tagapangalaga ay agad na nagsumite ng isang Forbidden Art upang ipaalam sa kanila. Kapangyarihan ng sekta. Bagamat nagawa ni James na pansamantalang itaboy ang grupo mula sa Demonium Sect, naramdaman niyang wala sila. Umalis ngunit pamwesto sa labas ng universo. Alam niya ang isang malaking bilang ng mga powerhouses mula sa malapit nang dumating ang Demonium. Dahil wala siyang hinaing sa Demonium Sect, ito hindi magiging mahirap para sa kanya na makatakas. Lumingon si James at napatingin sa formation sa likod niya. Mahina pa rin ang aura ni Waylria at nasa bingit ng kamatayan. Nakatayo sa labas ng formation, mahinang sinabi ni James, whether ikaw ay Waylria mula sa Theas Sect o hindi, ito ay kasing dami ko. Maaaring gawin para sa iyo. Ang natitira ay nasa iyo. Kaya kitang protektahan para sa isang habang mas mahaba, ngunit kapag ang powerhouses mula sa Demonium dumating ang sekta, wala akong magagawa. Samantala, si Waylria ay dumaraan sa isang kritikal na sandali upang gumaling. Napapanahon ang intervention ni James at sapat na ang binili niya. Oras. Naririnig ni Waylria ang sinabi ni James mula sa loob ng formation. At nagpasalamat sa kanyang tulong. Gayunpaman, hindi siya nakasagot. Sa kanya. Habang nakaupo siya sa isang lotus na posisyon, isang lilang liwanag ang lumabas mula sa kanya. Katawan. Ang liwanag na sinag ay bumaril ng daang metro sa kalangitan at natipon upang bumuo ng isang translucent figure. Ang espiritual na enerhiya ni Waylria ay mabilis na naubos sa kanyang katawan. At pumasok sa translucent figure sa langit. Naka-lotus position din si James sa labas ng formation. Lumipas ang 3 buwan sa isang kisap mata. Biglang tumayo si James matapos maramdaman ang nakakatakot na aura sa lugar. Swoosh! Isang malabong figure ang lumitaw sa kanyang harapan, dahan-daang nabubuo sa isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng itim na damit at itim na sombrero na nakatikip sa kalahati. Kanyang mukha. Kitang-kita ni James ang kanyang kulubot na balat at ang kanyang balbas. Siya, nakahawak din sa isang tungkod. Tagapangalaga ng Demonium Sect at marami pang iba. Bumalik din ang mga powerhouse. Pagkaharap nila ay binati nila ang matanda. Nang may paggalang, maligayang pagdating, Elder. Mataimtim na tinitigan ni James ang Elder ng Demonium Sect at naisip, isang late stage na Kylum Acmin. Ang Elder bago siya ay isang powerhouse sa huling yugto ng ang ranggo ng Kylum Acme. Napakalakas pa rin niya sa kabila ng hindi pagpasok sa walang hanggan na ranggo ng Kylum Acme rank. Alam ni James na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga matatanda tao kahit na ang kanyang orihinal na kapangyarihan sa linya ng dugo ay hindi selyado. At magagamit niya ang kanyang path powers. Dali-dali siyang lumakad, hinawakan ang kanyang mga kamay, at nakangiting sinabi. Ang pangalan ko ay James Caden. Ikinagagalak kitang makilala, sir. 4,556. Kabanata 4,556 hindi makayanan ni James ang A. Powerhouse sa huling yugto ng Kylum Acme rank. Bukod dito, nagkaroon. Hindi na kailangan para mapunta siya sa masamang panig ng Demonium Sect. Sa makatuwid, siya. Nakangiting bati ng matanda. Lumapit ang Demonium Sect's guardian, tumingin kay James, at sinabing. Ito ang taong humaharang sa ating landas. Kung hindi dahil sa kanya, nahuli ko na. Waylria noon pa. Gumanti agad si James, nasaan ang konsensya mo? Hindi ko sinubukan. Hamarang sa iyong daan. Pa-impol akong naglilinang dito. Pero iyong grupo bigla. Nagpakita at hiniling sa akin na buksan ang porma sayon. Ginagamit ko ang lugar na ito para linangin, kaya bakit ko ito bubuksan para sa iyo? Ang elder ng Demonium Sect ay tumingin kay James at mahinahong sinabi, buksan ang pagbuo. Kung wala si Waylria, hindi kita mahihirapan.
Ito, nag-alinlangan si James. Naisip niya sa kanyang sarili, paano ko mabubuksan ang porma sayon? Hindi ako. Kahit ang nag-set up nito. Pagkatapos, lumingon siya sa porma sayon at humingi ng paumanhin sa kanyang puso, I'm sorry. Ito ay lahat ng kaya kong gawin para sa'yo. Ikaw ay mag-isa. Naisipan ni James na tumakas mula sa pinangyarihan. Kasama ang Blight, Omniscience, madali siyang makatakas. Aalis na sana siya, biglang bumukas ang formation. Pagkatapos, ang boses ng kabataan ay tumawag sa kanya, ano ang problema? Isang babaeng nakasuot ng asul na damit na mukhang nasa edad 15 o 16. Nag-walk out. Maputi ang balat niya at napakabata. Sa kabila ng pagtingin, bata pa, siya ay may magandang figure. Lumapit ang dalaga kay James at pinagmasdan ng grupo ng mga powerhouse mula sa sekta ng Demonium. Mabilis siyang nagtago sa likod niya na may pag-aalalang ekspresyon. Sino ito? Kilala ko ba siya? Bahagyang natarante si James. Tinitigan ng matanda ng Demonium sect ang dalaga. Hindi niya pinansin at mabilis na pumasok sa formation. Sa loob ng formation ay isang ordinaryong kanyan lang, at walang abnormal. Mabilis na lumabas si Elder. Tumayo siya sa harap ni James at tinitigan ang binibini sa asul na damit. Mahigpit na hinawakan ng dalaga ang braso ni James na tila natatakot sa kanya. Nakangiting sabi ni James, Sir, ito po ang nakababatang kapatid ko. Pinagmasdan ng matandang lalaki ang dalaga pataas at pababa ngunit wala itong nakita. Mali. Let's go, utos niya. Nagtatakang tanong ng guardian, Elder, aalis na ba talaga tayo ngayon? Siguradong may mali sa dalagang ito. Siya siguro si Waleria. Sa ilalim ng pagbabalat kayo. Ang Waleria ay isang pambihirang magsasaka. Siguradong nagbago na siya. Hitsura at aura para subukang linlangan tayo. Sa tingin ko dapat natin siyang ibalik. At mahigpit na tanungin siya. Nang marinig ito, muling sinulyapan ng Elder si James at ang nakababatang babae. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba sa kanila. Anya, hindi ko nararamdaman ang aura ni Waleria. Hindi siya. Dagdag pa, hindi sila mula sa Thea's sect. Dahil naibigay na ng Elder ang kanyang utos, hindi na nagpumilit ang tagapangalaga. At umalis kasama ang kanyang mga nasasakupan. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga powerhouses mula sa wala na ang Demonium sect. Agad namang binitawan ng dalaga ang braso ni James. Tumingin sa kanya si James at naguguluhan na nagtanong, Waleria ka ba mula sa Thea's sekta? Tumingin ang dalaga kay James at ngumiti, kitang-kita ang kanyang mababaw na dimples. Then, she replied, patay na si Waleria. Ang pangalan ko ay Maid Nyanayet. Ganun ba? Tumingin si James sa kanya nang may pagdududa. Nagpout si Maid Nia at sinabing, paano ako magiging Waleria? Siya ay isang sikat powerhouse ng Thea sect. Wala akong kwenta kumpara sa kanya. Nagdududa si James sa sinabi niya. 4,557. Kabanata 4,557 alam ni James ang aura na nararamdaman niya. Dati ay hindi galing. Maid niya. Bahagya siyang naguguluhan sa sitwasyon ngunit hindi niya ito idiniin. Ito. Waleria ka man o hindi, kailangan mong makalayo ka agad dito. Posible. Napaka-delikado. Mag-leave muna ako. Matapos magbigay ng magiliw na paalala, aalis na sana si James. Gayunpaman, hinayla ni Maid Nia ang kanyang braso at sinabing, hindi ka maaaring umalis. Tinitigan siya ni James at nagtanong, bakit hindi? Mahigpit na sinabi ni Maid Nia, kailangan mo akong protektahan. Napakahina ko pa ngayon. At hindi pa makapaglakbay sa Endless Void. Kailangan kong protektahan mo ako para habang natural, hindi ko hinihiling sa iyo na gawin ito ng libre. Ibibigay ko sa iyo kahit ano. Kailangan bilang bayad. Anuman ang supernatural power, Empyrean herbs, o maalamat na armas na kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Talaga. Napatingin si James sa kanya nang may pagdududa. Sa paghusga sa aura ni Maid Nia, kakapasok lang niya sa Ancestral God rank. Paano makukuha ng isang tao sa kanyang cultivation rank ang kailangan niya? Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, alam ni James na may kakaiba kay Maid Nia.
Dahil imposibleng makapasok ang isang ancestral god sa isang wasak na universo at set up ng ganyan. Isang makapangyarihang porma sayon. Naghinala si James na kahit na hindi siya si Wailria, maaaring siya ay isang tao. Malapit na nauugnay kay Wailria. Anong kailangan mo? Sinaman siya ng tingin ni Maid Nia. Bagamat mukhang bata si Maid Nia, mayroon siyang mature na kilos. Hinaplos ni James ang kanyang baba at sumagot, kailangan ko ng maraming Empyrean herbs. Ang mas mataas ang kalidad, mas mabuti. Kung mayroon kang mga halamang gamot na akmin, gusto ko ito. Higit pa. Deal. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Maid Nia. Pagkatapos, sabi niya, mula ngayon, gagawin mo. Maging bodyguard ko sandali. Bibigyan kita ng akmin herbs sa ngayon. Pagkatapos ng ilan oras, bibigyan pa kita. Pagkatapos magsalita, casual na ikinaway ni Maid Nia ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang pulang prutas. Bago si James. Ang mabangong prutas ay naglabas ng pulang kinang at malakas na aura. Ito ay isang akmin berry na naglalaman ng masaganang acme power. Dahilan ni Maid Nia na inihagis ang prutas kay James. Tuwang-tuwa itong tinanggap ni James at itinago ito. Tapos, nakangiti niyang sabi, ikaw. Siguradong mapagbigay. Binigyan mo ako ng akmin berry nang walang pag-aalinlangan. May deal ka sa sarili mo. Paprotektahan na kita simula ngayon. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Gagawin ko. I just need you to follow me and help me deal with some enemies when kailangan, sabi ni Maid Nia. Alam niyang hindi masyadong makapangyarihan si James. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi bababa sa maihahambing sa ranggo ng Kylem Acme. Siya ay nasa isang mahirap na lugar at kailangan ng powerhouse na tulad niya para mas ligtas na gumalaw. Ang kanyang lakas ay mababawi sa kalaunan hanggat maaari siyang bumili ng sapat na oras. Maaaring maabot pa niya ang isang mas mataas na ranggo ng paglilinang kaysa bago ay cast ang ipinagbabawal na sining. Kung mangyayari iyon, maging ang pinuno ng Demonium Sect hindi magiging banta sa kanya. Yumuko si James at bumulong, Wailria ka ba? Ang sekta ng Demonium. Nakaalis na ang mga powerhouse. Dahil pumayag na akong protektahan ka, ikaw. Dapat man lang sabihin sa akin ang totoo, hindi ba? Sa kabila ng kanyang kabataang hitsura, si Maid Nia ay may namumukod tanging figure. James. Bahagyang napalingon sa mahinang bango nito nang makalapit. Magwala. Ipinatong ni Maid Nia ang palad sa mukha ni James at itinulak ito palayo. Pagkatapos, paglikha ng distansya, mahinahon niyang sinabi, tandaan kung sino ka. Akin ka. Bodyguard at dapat lumayo ng 3 metro sa akin. Bawal ka. Lumapit ka sa akin. Oo, oo. Ikaw ang boss at may huling say, sagot ni James. Walang pakialam. Ang mga pangunahing sekta at pamilya ay naghog ng karamihan sa mga dekalidad na Empyrean herbs. Sa makatuwid, si James ay handang tanggapin at tiisin ang kanyang pag-uugali dahil maaari niyang makuha akmin herbs at berries. 4,558. Kabanata 4,558 tumayo si James 3 metro ang layo. Naghihintay sa utos ni Maid Nia. Sinabi ni Maid Nia, nag-aalala ako na gagawin ng mga powerhouse mula sa Demonium Sect. Bumalik. Paalisan mo muna ako sa lugar na ito. Tumayo si James, hindi kumibo. Hindi nasiyahan, pinuna siya ni Maid Nia, bakit nakatayo ka lang dyan? Magmadali. At ilabas mo kami dito. Sarkastikong sagot ni James, hindi ba't hiniling mo sa akin na manatili doon ilang metro ang layo? Galing sayo. Paano kita lalabas dito kung bawal akong hawakan? Gago ka ba? Gamitin mo ang kapangyarihan mo. Para mabuhay, gumamit si Maid Nia ng Forbidden Art ng Thea Sect at pumunta sa pamamagitan ng kumpletong pagbabago. Nagbago ang kanyang aura at hitsura. Ngunit hamina din ang kanyang lakas. Magtatagal bago bumalik sa kanyang rurok. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya malakbay ang Endless Void. Tinitigan siya ni James nang nagbitiw at ikanaway ang kamay. Isang malakas na puwersa, lumabas sa kanyang palad at pumulupot kay Maid Nia. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at nawala sa lugar. Matagumpay na nakapasok ang dalawa sa Endless Void.
Tanong ni James, saan? Sagot ni Maidnia, kahit saan. Humanap ka na lang ng universe na pwede nating pahingahan saglit. Pagkatapos, bumawi ako, bubuksan ko ang Yala Realm. Alam kong ikaw si Waleria. Tumahimik ka. Mabilis na naglakbay sina James at Waleria sa Endlos. Walang bisa. Hindi ginamit ni James ang kanyang blithe omniscience at umasa lamang sa kanya. Pisikal na lakas para sumulong. Bagamat siya ay mabilis, naabot ang Thies. Ang pangunahing rehiyon ng distrito ay magiging mahirap. Sa wakas ay nakatagpo sila ng universo upang magpahinga pagkatapos maglakbay sa Endless Void para sa 8 taon. Ang universo ay medyo mahina at walang malakas na aura sa loob nito. Kaya, alam nilang walang mga akmin sa universo. Dinala ni James si Waleria sa universo at pumasok sa isang maunlad na planeta. Pagkatapos, dumaong sila sa isang espiritual na bundok na may kaaya-ayang kapaligiran at masaganang espiritual na enerhiya. Inis ka ni Maidnia ang lugar at nasiyahan sa pagpili ng lokasyon. Siya, bumaling kay James at nagutos, maglagay ng porma sayon sa paligid ng espiritual bundok. Agad namang tinanggihan ni James, na nagsabing, I'm afraid I can't. Upang sabihin sa iyo ang totoo. May selyo sa katawan ko na pumipigil sa akin. Gamit ang aking path powers. Ang mga powerhouse ay madaling makabasag ng aking mga porma sayon. Isang selyo. Curious na tumingin si Maidnia kay James. Hinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, halika dito. Susuriin ko ito para sa iyo. Lumapit si James sa kanya. Hinawakan ni Maidnia ang kamay ni James at ibinuhos ang powers nito sa katawan nito. Alloy ito. Sa pamamagitan ng mga meridian ni James at hindi nagtagal ay naabot ang selyo. Ang selyo ay naglabas ng isang malakas na puwersa at pinalipad kaagad si Maidnia. Dahilan para mailuwa niya ang isang bibig ng dugo. Napakalakas ng restriction seal, bulalas ni Maidnia. Si Waleria ay isang maalamat na powerhouse ng Thea sect at alam ang selyo. Kailangang ihagis ng isang makapangyarihang magsasaka. Tinanong niya, sino ang naglagay ng selyo sa iyong katawan? Malumanay na sagot ni James, hindi mo siya makikilala kahit sabihin ko sa iyo. Maidnia retorted, imposible. Talagang ginawa ito ng isang sikat powerhouse. Kung sasabihin mo sa akin ang kanyang pangalan, tiyak na makikilala ko siya. Ha, tumawa si James at sinabi, malawak ang siyam na distrito ng Endlos. Baka ikaw. Hindi kahit na makilala ang lahat ng mga powerhouses sa Thies District, pabayaan mag-isa ang ibang mga distrito. Hindi mo ba alam na maraming powerhouse ang nakatira na nakatago mula sa mata ng publiko? Bahagyang tumanggo si Maidnia, sang-ayon sa sinabi ni James. Hindi na siya nagpumilit at umalis upang i-set up ang porma sayon sa paligid ng espiritual na bundok. 4,550 Kabanata 4,550 kahit na ang kanyang cultivation base ay mahina, ang kanyang porma sayon ay lalakas habang bumuti ang kanyang lakas. Siya ay babalik sa kanyang kalakasan hanggat ligtas siyang nanatili sa pag-iisa para sa ilan oras. Hindi nagtagal, bumalik si Maidnia. Pagkatapos, hiniling niya, pupunta ako sa pag-iisa ngayon. Ginagawa mo ang anumang gusto mo, ngunit manatili sa espiritual na bundok na ito upang protektahan ako. Ang Demonium sect ay napakalakas at mahahanap tayo sa lalong madaling panahon. Kailan? Nagpapakita sila, kailangan kitang tulungang makatakas. Nakangiting tanong ni James, kung gayon, dapat ba kitang tawaging Waleria o Maidnia? Gawin ang gusto mo. Hindi nag-abalang sagutin ni Maidnia ang tanong. Matapos makuha ang kanyang mensahe. Sa kabila, ikanaway niya ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang gusali sa ibabaw ng bundok. Pumasok siya sa gusali at sinimulan ang kanyang paglilinang upang mabawi ang kanyang lakas. Natagpuan din ni James ang kanyang sarili sa isang tahimik na lugar at kinuha ang Akmin Berry niya. Natanggap mula sa Maidnia. Napatingin siya sa Akmin Berry sa kamay niya at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Ang Akmin Berry ay makabuluhang magpapahusay sa kanyang bagong bloodline na kapangyarihan. Pagkatapos, sa pag-absorb ng mga kapangyarihan nito, maabot niya man lang ang quasi-Acme rank.
Kapag nangyari iyon, maaari niyang gamitin ang lakas ng isang quasi-Acmin. Bukod dito, naabot na niya ang boundless rank sa quasi-Acme rank. Sa makatuwid, ang lakas na kanyang pinakawalan ay magiging kakilakilabot. Tumambad sa kanyang harapan ang Acmin Berry. Si James ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng Acmin Berry. Ang lakas ng enerhiya nito pumasok sa pores ng kanyang katawan at unti-unting na-refine sa bloodline power. Sa pinakalabas na rehiyon ng Theus District sa isang planeta ng hindi kilalang universo, may isang itim na palasyo na nakatayo sa hanay ng bundok. Napapaligiran ito sa pamamagitan ng isang itim na aura na ginagawa itong masama at masama. Ang elder na humahabol kay Waleria ay lumitaw sa bulwagan ng palasyo, lumuhod sa isa. Tuhod, at magalang na tumawag, Deputy Master. Umupo ang Deputy Master sa pinakamataas na upuan. Siya ay nasa katanghaliang gulang na lalaki. 40 taong gulang na may kakaibang simbolo ng apoy sa kanyang noo at nakadamit sa isang itim na damit. Malungkot ang ekspresyon ng lalaki habang pinapagalitan, may balita ba tungkol sa Waleria pa ba? Kayo ay isang grupo ng mga basura. Nasugatan na siya, bakit? Hindi ba siya natagpuan? Ang boses niya ang naging sanhi ng hindi mapigil ang panginginig ng katawan ng elder. Mabilis ang elder. Paliwanag, na ipadala ko na ang bawat disipulo sa rehiyong ito upang hanapin siya. Kami dapat makatanggap ng balita tungkol sa kanya sa lalong madaling panahon. Dapat pumunta ka dito sa lalong madaling panahon. Naririnig mo ba ako? Tumayo ang lalaking nasa pinakamataas na upuan, tumingin sa matanda, at sinabing, kung tayo ipagpaliban pa ito, magiging walang kabuluhan ang lahat kapag ang Theus sect dumating ang mga powerhouse. Naiintindihan ko po, sir, sagot ng elder. Bumangon ka. Umupo ang medyo may edad na lalaki. Tumayo ang elder ngunit nag-aalangan na ekspresyon. Nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, anong problema? May iba ka pa bang gagawin? Sabihin. May isang bagay na gusto kong ibigay sa iyong atensyon. Sige na. Ipinaliwanag ng elder ang lahat ng naranasan niya ilang taon na ang nakararaan. Galit na galit ang Deputy Master. Isang malakas na itim na aura ang lumabas sa kanyang katawan. At sinaktan ang matanda. Ang dalagang iyon ay si Waleria. Anong tanga? Paano mo nagawang guluhin iyon? Ang sigaw ng Deputy Master. Nagsuka ng dugo ang matanda matapos tamaan. Umakyat siya mula sa lupa at napaluhod ulit. Sir, napagmasdan ko na siyang mabuti. Hindi niya ginawa. May aura si Waleria. Iniutos ni Master na huwag isangkot ang ibang inosenteng pamumuhay. Nilalang, kaya hindi ko siya nahuli. Huminga ng malalim ang Deputy Master at sinabing, talagang talaga. Waleria. Ang Theus sect ay mayroong forbidden art na tinatawag na revitalizing art. Siya ay ang tanging tao sa Theus sect na nagal-inang nito. Ngayon na siya ay naging nagbago, papasok siya sa isang mahinang panahon. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay gagawin. Gumaling ng napakabilis. Kung maibabalik niya ang kanyang lakas, maging ang ating guro ay hindi magiging laban sa kanya. Nang marinig ito, ang matanda ay napawisan ng malamig. Hindi kita masisisi kung hindi mo siya nakilala. Kung tutuusin, kakaunti lang ang nakakaalam. Tungkol sa revitalizing art, kailangan mong pangunahan ang aming mga powerhouse para mahanap siya. Kaagad. Mag-iiwan siya ng mga bakas, kaya hindi mahirap hanapin siya. 4,560. Kabanata 4,560 ang Demonium Sect ay nagkaroon. Nakita na sa disguise ni Waleria. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, pumasok ang mga powerhouse ng Demonium Sect. Ang mga panlabas na rehiyon ng Theus District ay ipinadala upang hanapin ang Waleria at James. Itinago nina James at Waleria ang kanilang mga aura habang naglalakbay sa Endlos. Walang bisa. Gayunpaman, ang Demonium Sect ay may hindi mabilang na mga powerhouse, at ito nga. Madali para sa kanila na matuntan ang mga ito. Samantala, nakatutok pa rin si James sa pag-absorb ng kapangyarihan ng Acmin Berry sa loob ng isang time formation sa isang espiritual na bundok sa isang lugar sa isang hindi kilalang universo.
Bagamat pinaghihigpitan ang path powers ni James, nakakagawa pa rin siya ng simple pagbuo ng oras. Napakahusay ng enerhiya ng Akmin Berry. Pinadalisay ito ni James. Araw, at ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay mabilis na bumubuti. Hindi nagtagal, ganap niyang napino ang lahat ng enerhiya ng Akmin Berry. Ang kanyang bagong bloodline na kapangyarihan ay umabot sa quasi-Acme rank tulad ng narating niya. Hinulaan. Gayunpaman, kakailanganin niya ng maraming enerhiya para itaas ang kanyang bloodline power sa Permanence Acme rank. Isa o dalawa. Hindi sapat ang Empyrean berries. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang pagbuo ng oras at tiningnan ang oras. 3 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Nasa seclusion pa rin si Waylia. Dapat ba akong maghanap ng ilang Empyrean herbs? Sa kalavakang ito, bulong ni James. Kahit na ang universo ay hindi sapat na malakas upang makagawa ng Acmin herbs, ito maaaring magtanim ng ancestral herbs. Gayunpaman, mabilis na pinawalang bisa ni James ang ideya. Gusto niyang gawin ang lahat mula noon. Pumayag na siyang maging bodyguard ni Waylia. Sa halip na siya mismo ang maghanap ng mga halamang gamot, maaari niyang hilingin sa Waylia ang mga ito. Bilang A powerhouse ng Thea sect, siguradong maraming Empyrean ang dala niya. Herbs kasama niya. Umupo si James at matiyagang naghintay kay Waylia. Pagkalipas ng 5 taon, naramdaman niya ang isang nakakahimok na aura sa malapit. Agad na nagpanik si James. Nagpakita si Waylia at galit na sinabi, ang mga powerhouse ng Demonium sect. Nahanap na tayo. Kailangan na nating umalis agad. Tumingin si James sa kanya. Ang tagal na niyang hindi nagkita, at ang hitsura niya. Bahagyang nagbago. Hindi na siya mukhang teenager kundi isang magandang binata. Babae. Higit sa lahat, naabot niya ang quasi-Acme rank, at siya. Naging mas malakas ang aura. Sigaw ni Waylia, bakit nakatayo ka pa dyan? Tara na. Bilasan mo at ilabas mo kami dito. Sabi ni James, huli na ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, may lumitaw na itim na ulap sa di kalayuan, at hindi mabilang na mga powerhouse na nakasuot ng itim na damit at maskara ang lumitaw. Ang nangunguna ay isang matandang lalaki na may tungkod. Ito ay walang iba kundi ang elder ng Demonium sect, na mayroon si James. Nagkita na kayo dati. Ang kanyang pangalan ay Xylan Macrae, at siya ay isang powerhouse sa huling yugto ng ranggo ng Kylem Acme. Ang itim na ulap ay lumipas, at hindi mabilang na mga powerhouse mula sa pinalibutan ng Demonium sect ang bulubundukin. Sisingilan. Matiim silang tinitigan ni Waylia. Nagdilim ang kanyang magandang mukha, at sinabi niya, malamig, hawanan mo ako ng daan, kahit nakabayaran mo ang iyong buhay. Sagot ni James, hindi naman. Isa lang akong bodyguard na pinapasukan mo, hindi yung loyal mo. Nasasakupan. Hindi ko tungkulin ang magsakripisyo para sa iyo. Kung ilalabas mo ako dito, bibigyan kita ng 10 Acmin herbs. Napatingin si Waylia. James. Si James lang ang pag-asa niya ngayon. Ang kanyang lakas ay nakabawi lamang hanggang sa quasi-Acme rank, at hindi siya nakatakas sa kanilang pagkubkob. Sabi ni James, masyadong maliit ang 10 para ilagay ko ang buhay ko. Linya. Gusto ko kahit 50. Hindi sa gustong lokohin siya ni James, pero kailangan niya si Empyrean. Mga halamang gamot. Mataimtim na sagot ni Waylia, wala akong ganoon karami. Tulungan mo muna akong makaalis dito. Kapag gumaling ako at bumalik sa Thea sect, ibibigay ko sila sa iyo. Paano kung iyon? Okay, deal. Napangiti ng gusto si James.